Ganito ang pagluto ng Chinese cabbage sa mas masarap at simpleng paraan. Makikita nyo ito lahat ang ingredients. Pwede nyo iumit ang ating chopped chilies. Gamitin nyo lang ang oyster sauce. Gamitin nyo rin ang abalone sauce, oil for saute, and you can just add whatever you want. After the very hot pot, sa napakainit na kawali, lagyan nyo lang ng mga 1 tablespoon ng ating cooking oil. After that, nakikita nyo, mausap sa. Ibig sabihin, mainit na. Saka natin ilagay ang ating ingredients. Chopped garlic, and then add ka lang ng chilies. Kung ayaw mo ng chilies, pwede mo lagyan ng spring onion. And then, ilagay mo ngayon ang ating Chinese cabbage. Lulutuin mo to sa loob lamang ng halos 2 minuto. Sobra 2 minuto. So, hayaan mo siya na maluto. After nito, ilalagay natin yung sauce. Yung sauce na naka-display kanina, lahat tag-iisang tablespoon. And then, lagyan natin siya ng water na 6 na tablespoon na water. And then, lagay ka lang ng 1/4 teaspoon na cornstarch. Paghaluin mo yon, and then, saka mo ilagay ang sauce. After nito, saute mo lang siya ng konting minuto. And then, finish na ang dish natin. Ito ay masarap at the same time, malinamnam siya. Hindi tulad ng pagsutay natin na kung ano-ano ang ginagamit natin. Ito ang the best para sa ating Chinese cabbage. I-plating lang natin siya. Pag ganito na siya, ready siya, i-plating natin siya. Depende sa inyo kung paano siya i-plate. And then, after that, pwede ninyong pagsamahan ito ng kahit anong klaseng meat. Depende sa inyo kung gusto nyo dagdagan ng meat. Pero ako kasi pag vegetable, gusto ko vegetable lang. So, ganito ang kalalabasan niya after just a few minutes. Actually, ang exact time nito, nasa less than 3 minutes lang siya. Kasama na dun yung pag-plating natin. So, napakadaling cooking kung gusto nyo na madalian at may mga anak kayo. Kaya, may mga employer kayo na gusto madalian luto. Ito ang pinakamadaling luto sa gulay. So, nakita nyo, ito yung outcome ng ating luto na Chinese cabbage, saute Chinese cabbage. Very easy. At the same time, hindi siya lamog na lamog ang pagkakaluto. Crispy siya. So it's done. Another recipe, ibibigay ko sa inyo ngayon. Pagkatapos nitong maliit pong konti. Very simple na entertainment ng aking pizza. Ito naman ang ingredients niya. Chicken. This is the Thai chicken. Deboned Thai chicken. Ito rin lahat ng ingredients. Makikita nyo, mayroon ditong spoon, soup spoon. Ito yung ginamit ko. Kumuha ako ng tag-iisang spoon nitong lahat ng ingredients ko na liquid. Paghaluin ninyo yon, lagyan ninyo ng 6 again na tablespoon na water, hot water. And then, lagyan mo ng 1/4 teaspoon na cornstarch. Paghaluin mo. I-boil natin ngayon sa kumukulo na tubig ating actually, itong gulay na to kahit ano pwede nyo ilagay. Pero ngayon, gumamit ako ngayon ng ating zucchini. After boiling, a few minutes, actually 1 minute lang yan, ilagay natin ngayon ang ating naluto na gulay sa isang bowl, iset aside. And then ang water, wag natin siyang itatapon kasi dito rin natin i-boil ang ating chicken. Etong chicken na ito may boil natin is already marinated. Ang purpose ng lagay natin ito sa kumukulong tubig para half-cook na siya pag niluto natin mamaya, madalian. Ito rin ay almost 3 minutes, less than 3 minutes na cooking. Makikita nyo, tasty na actually ito. Ang soup, pwede nyo rin mag-itapon. Pwede nyo gawing soup base na yan sa noodles kung gusto nyo. And then after nito, i-set aside din natin siya. Pwede natin siyang ihalo na doon sa ating zucchini. Ihalo na natin siya. I-drain lang natin dito sa tubig. And then,
After natin siya ma-drain, sabi ko ma-set aside din yung water niya kasi pwede nyo yan na maging soup sa noodles. Or sa ano man na gusto nyo lulutuin. Kaya sa soup mismo, pwede lagyan ninyo ng ibang ingredients. So after ma-set aside, isutay natin ang ating ingredients na chopped chilies, ang ating onion, at saka makikita nyo ngayon, wala kong hinalo na garlic. So onion lang siya. And then ilagay natin ang ating karne na manok at ang ating gulay. Yung ating pre-boiled chicken and pre-boiled vegetables. Saute lang natin siya ng another around 2 minutes na saute. And then after that, saka natin ilalagay yung ating sauce. Nakita mo kanina doon sa unahan, lahat ng sauce na liquid, pinagsama-sama ko with 1 tablespoon. Ganyan ang kinalabasan niya. And then magdadagdagan nyo lang ng tubig na 6 na tablespoon and then 1/4 teaspoon ng cornstarch. Paghaluin nyo siya and then ilagay ninyo direct dito sa ating niluluto na chicken fillet. So take natin to for another few minutes hanggang sa mag-clarity na yung dating ng ating sauce. And then after that, makikita nyo, ready na. Pag ganito actually, ready na siya na i-salin natin sa ating display. And then, ang outcome niya actually, ganito ang kalalabasan niya. Very tasty, very yummy, and cooked in less than 3 minutes. Kikita niyo guys, very plateable siya. Pwede mo yan dagdagan actually ng tomato. It depends sa inyo kung anong gusto nyo idagdag na vegetable. Pero this time, inunit ko ngayon ng garlic. Wala siyang halong garlic. Kasi minarinate ko yung chicken sa garlic sauce o garlic paste. So, ganito na ang kinalabasan niya, guys. Sa loob lamang, guys, ng 6 na minuto, makagawa tayo ng ganitong dish. Kasama na doon ang plating natin. And then, after nito, guys, mayroon akong entertainment muli sa inyo sa aking napakabait na pusa at so cute. Ang pangalan niya ay si Lumay. Eto siya ngayon. Pag ganito siya, naghahanap yan ng kanyang rest ng katawan. Actually, ayaw yan ang kinukulit, pero makikita nyo, ayaw niya rin actually ang camera. Ewan ko ba kung bakit ganito kong pusa na to, ayaw niya talaga sa camera. Pero very cute kasi siya, so bigyan ko kayo ng konting entertainment. And then another dish guys, ngayon gagawaan man tayo, mushroom. Itong mushroom na to guys, lahat ng klase ng mushroom na gusto nyo i-add pwede. So wala siyang halo na meat. This is all mushroom. Saute natin siya sa mainit na kawali. Lagyan na natin ang 2 tablespoon ng ating cooking oil. And then yung ating julienne na ginger. And then garlic. I-chop lang natin siya in garlic. And then pag ang aroma lumabas na guys, pwede na natin siya ngayon lagyan ng ating chopped chilies. Hindi kailangan ito guys na maraming sauce. Hindi. Makikita nyo mamaya ang sauce niya halos nag-collaborate lang dun sa ating mushroom. And then after natin siyang masite, yung ating mga ingredients, ilalagay natin na yun guys, yung ating main ingredients sa ating product na ginagawa sa ngayon. Kailangan mag-brown ng konti guys ang ating garlic at ating ginger para yung aroma niya lumabas. Ganun din yung chilies. Ang purpose natin ng chilies para may konting twist sa ating kinakain. Pero kung ayaw niya talaga na may konting anghang, pwedeng siyang tanggalin kasi ang atin naman ginger may anghang na yan. So it depends yan sa inyong panlasa. And then after nito, ilagay natin guys ang ating sinok na ang tawag nito guys is tofu, dried paper tofu. Then lagay natin ang mushroom. Ibabad natin yan guys, yung tofu na yan sa loob ng 45 minutes sa normal na tubig. And then i-drain, eto na siya. Yung sauce na nilagay natin guys, yung kanina naka-display din, tagi 1 kutsara.
And then, lagyan nyo rin lang ng 6 na kutsarang tubig. At the same time, 1/4 teaspoon ng ating cornstarch. So, after nito, just saute around a few minutes, 2 minutes, kasi ang ating mushroom ay madali yan naluto. So, pagkasutay natin siya ng around 2 minutes, pwede mo dagdagan ulit ng chili for decoration. Actually, itong chili na to, wala naman itong anghang. So, it depends sa inyo kung gusto nyo i-add. So, makikita nyo guys, nagpo-collaborate ngayon yung sauce niya sa ating tofu sheet at the same time sa ating mushroom. Wala itong meat. So, pwede ito sa mga vegetarian. Pwede rin ito sa hindi vegetarian. Kasi very tasty ito guys. Ang ganito, ready na yan. So, i-plating lang guys. Huwag ka mag-alala, ang sauce natin, hindi yan magdidecrease. Kasi mananatili na yan, ganyan siya. So, ito yan guys. Sa loob lamang guys ng less up 10 minutes, more than 10 minutes, kasama yung ating entertainer na pusa, napagawa tayo ng 30 lang. Kapag nagmamadali kayo guys, may mga trabaho kayo, kailangan yung mag-prepare ng pagkain, ito ang the best. If you're not subscribed guys, kindly press the subscribe button and our notification bell so that you will be always updated in all my recipe that I'm cooking. You can also suggest what kind of recipe you want.